Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nagbanta mga kababayan ngayon si Senator Erwin Tulfo, ang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, na pag inulit pa daw ng grupo ni Alan Peter Cayetano na mag-hold ng bogus hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, ipapa-aresto niya. O, di ba, mga kababayan? Ayan ang warning ni Erwin Tulfo. Sabi dito, report ng GMA News Online. Erwin Tulfo threatens arrest for senators and fake Blue Ribbon Committee hearings. Pag umulit pa niya sila, ipapahuli ko sila. Kasi hindi sila otorisado. Ipag-uutos ko na niya yung pag-aresto dito sa mga senador. In an interview, Tulfo said he is the legitimate chairman of the Senate Blue Ribbon Committee and has the sole authority to call for a legislative inquiry under the panel. Sampulan niya itong mga pasaway na senador ni Sara Duterte. Hindi na mga kababayan sumusunod sa rules ng Senado. At sabi nga natin, kailangan siguro pag-aralan na ng Ethics Committee ng Senado ang pagpa-file po ng ethics complaint dito po sa grupo ni Alan Peter Cayetano. Kasi maliwanag po na labag sa rules ang kanilang mga ginagawa. Yung hearing po ng 18 mga alleged Marines, former Marines, ginawa lang po na propaganda laban sa Marcos administration. Parte mga kababayan ng kanilang destabilization efforts. Kaya lang hindi po kinagat ng ating mga mamamayang Pilipino. Kasi yung mga kwento ng mga ex-Marines po na sinasabi, puro po sablay. At narinig na yon mga kababayan sa mga presko na sinagawa ni Baligod. Sino bang maniniwala sa mga kwentong yun mga kababayan? Kaya sabi dito ni Erwin Tulfo, kung sila uulitin po nilang mag-hearing, subukan po nila. Lalo po yung Blue Ribbon, subukan. Subukan po ninyo na mag-hearing po kayo ng Blue Ribbon. Kasi po, hindi na po ako papayag na mag-hiring-hiringan kayo. Mag-hiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. Promise. Banta mga kababayan ni Erwin Tulfo. Kahit na senador ka pa, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taon ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Klaradong banta ito mga kababayan kay kay Alan Peter Cayetano at kay Marcoleta, pati kay Amy Marcos. Sila yun nando doon, si Robin Padilla, si Amy Marcos, si Pia Cayetano, tapos si Loren Ligarda. Di subukin ninyo si Erwin Tulfo kahit na bago, barako yun eh. O di ba? At unang-una, nasa tama sila, mga kababayan. Then, ipa-aresto dito sa Senate, Sergeant at Arms for defying the authority ng Senado, mga kababayan. Banta mga kababayan ni Erwin Tulfo, I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usaa, bibit-bitin kita. Kikwilyuhan kita, palalayasin kita diyan sa floor na yan, sabi po ni Tulfo. Magkakasubukan nito mga kababayan. O ano ngayon, Alan Peter Cayetano, subukin mo ang pagkabarako ng Tulfo Brothers para tingnan natin kung talagang matatapang kayo dyan sa Senado. Hindi kayo atras ni Erwin Tulfo. Yan pa. Dating US Marines niya. Subukan ninyo, mga gunggong na senador. Minamalit ninyo kasi journalist lang itong si Erwin Tulfo. Subukan ninyo yung
abilidad nitong Tulfo Brothers, lalo na si Erwin Tulfo. Hindi kayo niyan atrasan. Babalyahin kayo niyan. Sigurado yan. Ah, pag hindi ginawa daw ng usaa na aristuhin kayo, siya na mismo, kikwilyuhan kayo dyan. Di magkakasubukan na ng lakas sa lakas. Magpapambuno yan dyan, mga kababayan sa Senado. O di, okay. Ang yayabang kasi ninyo na mga Duterte Senators, subukan lang ninyo kung uubra kayo sa kayabangan ninyo. Ayaw na ninyong sumunod sa rules. Hindi maaari ang ganyan, kahit pa kayo abogado. Damo na dapat kayo sumunod sa batas. Kasi mga abogado kayo. Pero ang ginagawa ninyo, pagsasalaula na mismo sa Senado. Pinapahiya na ninyo yung buong Pilipinas sa buong mundo. Kaya sabi dito ni Erwin Tulfo, because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman at yung ginagawa ninyong kalukuhan. So, Tulfo said, the Cayetano-led hearing was a blatant disregard of the instruction of the order of the acting Senate President, and a violation of the Senate rules. Kaya nga po, pwedeng kasuhan ninyo ng ethics kung sinong magrereklamo dyan. Yung mga naghiring-hiringan kahapon. Kayo na po mismo, Senator Tulfo, kayo na mag-initiate na mag-file ng ethics complaint dito sa mga senador na nagsagawa ng bogus hearing. Kayo yung chairman eh. Kayo yung mismong direktang nilapastangan, sinalaula. Di ba? So dapat kayo na mismo po, Senator Tulfo, ang mag-file. Sampulan natin itong mga walang hiya na senador. Winawalang hiya nila mismo yung Senado. So ano pa yung iniintay po ninyo? Kayo na mismo ang mag-file. Yung abogado mo, bigyan mo na ng instruction to file an ethics complaints laban kay Alan Peter Cayetano, kay Marcoleta, kay Amy Marcos, kay Loren Ligarda, kay Pia Cayetano, at saka kay Robin Padilla. Sila lahat dapat filean ninyo ng ethics complaints. Ganun po, turuan ninyo ng leksyon ito kasi wala na. Hindi na sila sumusunod sa batas. So ano pang iniintay ninyo? At kung pumopurma-purma dyan, kwilyuhan mo na, balyahin mo na ang dokong yan. Kasi kung magsiga-siga itong si Alan Peter Cayetano, gusto nga subukan ni Alan Peter Cayetano si Mig Zubiri. Isabi ko nga mga kababayan, champion po, world champion sa arnis itong si Mig Zubiri. Kung patulan siya po, iiwan ko lang kung anong abutin niya dyan sa Senado. Malamang hindi na siya makabangon. Isang hampas lang sa kanya nitong si Mig Zubiri. Kaya lang hindi na siya pinatulan. Di ba? So, yun po ang gawin ninyo dyan sa Senado. Suportado po namin ang inyong mga aksyon. O, di ba? Bitbitin ninyo yan na mga ayaw sumunod sa rules ng Senado mismo. Hindi sila bagay na manatili bilang mga senador. Ito mga taong ito, anyway, yung ilan dyan, may mga kaso na tulad ni Marcoleta, may kasong plunder. Susunod na yan kay Jingo Estrada. In the rest of the senators na sangkot sa flood control scandal. Ganun lang. Huwag kayong pasisindak dito sa mga Duterte senators. Puro man yang duwag. Winawalang hiya nila mismo yung Senado, mga kababayan. O ngayon, tama itong sinabi ni Kiko, Pangilinan. Ayan po, sabi niya dito, kung talagang sincero at seryoso yung majority block nila na may mga pananagutan, bakit yung dalawang vice chairman ng Blue Ribbon Committee nila parehong may plunder case? Senator Kiko Pangilinan questioned the composition of Blue Ribbon Committee under Cayetano Block, asking why two vice chairpersons reportedly face plunder charges
during a hearing held on Thursday. Pangilinan also said there appears to be inconsistency between statements and actions from the opposing camp. Yun nga, kaya mga kababayan, yung ginawa ng dating Senate Majority, kung saan nang agawin nila yung posisyon kay Tito Sen, nag-reorganize sila, puro po more than half ng komposisyon, membership ng Blue Ribbon Committee, puro may kasong plunder. O di ba, mga kababayan, nakakahiya. Pagkatapos mag-iimbestiga sila sa issue ng corruption, sa flood control. Wala silang moral authority, ascendancy to investigate corruption habang sila mismo ay naharap sa kasong plunder. Si Jinggoy at saka si Marcoleta, plunder yung kaso. O tapos member si Bongo, si Chichi Escudero. Imagine that, mga kababayan. Kaya tama ito na gustong gawin, mga kababayan ni Erwin Tulfo. Nagbanta na siya, nag-warning siya, mga kababayan, ipapa-aresto niya sino man na senador ng Cayetano Black ang magpapatawag ng susunod, mga kababayan, na hearing, kasi hindi na siya papayag, mga kababayan, na siya yung legitimate chairman ng Senate Blue Ribbon Committee pagkatapos gagawa ng mga hearing itong bugos na Blue Ribbon ni Cayetano. So, magkakasubukan, mga kababayan, sa mga susunod na araw. Malamang bumahag yung buntot ni Cayetano at saka ni Marcoleta. Subukin lang ninyo si Erwin Tulfo. Hindi kayo niya naurungan. Di ba? Huwag ninyong maliitin itong si Erwin Tulfo na isang journalist.